Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. At handa na ba kayo dahil ngayong araw, bubusugin ko na naman ang inyong mga mata at ang inyong kaalaman para naman sa dagdag idea na pwede nyong pagkakitaan. Tayo ngayon ay magluluto, gagawa ng chicken asado siopaw. So, tama yung inyong narinig para sa mga mommy na walang oven dyan, pero gusto makapag-start na makapagnegosyo sa maliit na puhunan. Itong ating recipe ngayong araw ay bagay na bagay sa'yo. Kasi kung wala kang oven, dito steam lang natin yan at pwedeng-pwede mo nang pambenta. Kahit nasa bahay ka lang, pwedeng pang stock, pambaon, pangregalo. Kaya naman, alam ko, excited na kayo. Nandito na sa harapan yung mga kailangan kong sangkap. Huwag na nating patagalin. Tara na at atin na umpisahan. Ngayon, umpisahan muna natin sa pagpapakulo nitong ating chicken breast. So, pwede kayong gumamit naman ng pitso, hita. So, eto gamit ko ay chicken breast para hindi na ako maghihimay ng mga buto. So, bali ito ay tumitimbang na 350 grams. Pwede rin naman ang pork kung gusto nyo. Pero ngayon, chicken yung ating gagawin dahil hihimayin natin yan. Maglalagay tayo ng tubig. So, wala muna tayong lalagay na pampalasa dahil lulutuin pa naman natin to mamaya. Balikan natin to papakuluan dahil ito ay ating hihimayin para dumami yung ating palaman sa ating siopaw. Isang teknik yon lalo na kung pang negosyo yung inyong gustong gawin. Then, isa lang na natin. Tapos, hayaan natin to na kumulo. Then, mga pagkakulo na niya, mag-start tayong mag-count ng 5 minutes. Ngayon, makalipas ang ilang minuto. So, okay na tong chicken, yung ating chicken breast. Pwede na natin tong hanguin dito. Then, yung pinagpakuluan, yung sabaw, huwag nyo pong itatapon dahil gagamitin natin yan mamaya sa ating pagluluto ng chicken asado. So, ang gagawin natin dito, palamigin muna natin. Or pwede naman habang mainit pa ay ating hihimayin. Then, ito, i-set aside muna natin. So, himayin na natin to gamit ang tinidor. Ginagawa natin to para dumami yung ating ipapalaman sa ating siopaw. Kung hindi kayo kumakain ng chicken, pwede rin naman po ang baboy. Yan ang sinabi ko kanina. At kung wala naman kayong makitang chicken breast, pwede rin naman ang yung pitso, yung may halong balat. Nabibili sa palengke. Kasi mga ganito chicken breast, nabibili to sa mga supermarket. Doon kayo bumili. Hindi doon nawawalan. Pero kung malayo sa inyo mga supermarket, sa palengke na lang kayo bumili. Tapos tanggalin nyo na lang po ng taba-taba o balat. Or pwede naman, pwede nyo rin isama yon kung gusto nyo mas juicy. So, ganyan lang yung paghihimay natin. So, ayan. Tapos na tayong maghimay. Pagkatapos mahimay yung ating chicken breast, so, pwede na tayong magluto. Para naman makapag-start na rin tayong gumawa ng ating siopaw do. So, magsalang na ako ng ating pan. Yan, hintay ko lang yan uminit. Maglalagay tayo ng oil. So, maglalagay na ako ng konting oil. At igisa natin ang bawang. Palalabasin natin yung aroma, pero wag natin susunugin. Para naman hindi pumait. Kapag naamoy nyo na yung bawang, isunod ang sibuyas. Then, igisa natin sa katamtamang apoy lang, wag lalakasan para hindi masunog. Hintay lang natin na malantay yung sibuyas bago natin ilalagay yung chicken. So, madali na lang itong lutuin kasi luto na yung manok. Para tayong nagluluto ng chicken pastel. Kasi hinimay-himay natin yung manok. Kasi yung style nito may pagka-adobo to mga manay.
pero manamis-namis. So, yan. Okay na. Lalagyan na natin ang manok. Diba? Ang dami. Kapag hinihimay kasi, maraming tignan. Lalo na kung pambenta ninyo. So, bago natin haluin, maglalagay na tayo ng iba pa nating pampalasa. Meron tayong paminta. Maglalagay din tayo ng laurel, asukal, then yung soy sauce natin, at haluin. Then, ang ipangsasabaw natin dito, yung pinagpakuluan ng manok para malasa. Sasangkutsahin muna natin para balance yung timpla. So, kumapit talaga dun sa chicken yung mga pampalasa natin na nilagay. Pwede kayo maglagay ng star anise. Pero naubusan kasi ako ng star anise dito, mga manay. Pero kung mahilig kayo sa star anise, maglagay kayo kahit mga 2 piraso lang na star anise. So, pag nahalo na natin, kunin yung sabaw ng ating manok na pinaglagaan. Ayan. Then, haluin natin ulit. Mamaya tayo maglalagay ng konting patis, pampalasa. Pwede rin tayo maglagay ng oyster sauce at mga seasoning na gusto ninyo. Pero dahil naglagay na tayo ng sugar, yun na po yung nagiging pampalasa ng ating chicken asado. So, dahil nalagyan na natin to ng sabaw, takpan na natin para mas maluto pa. Then, hayaan natin yan. Okay, check ulit natin. So, dito maglalagay ako ng ketchup. Ito ay optional, pero maganda kasi ito. Pangkulay, pwede rin naman aswete. Di ba nakikita nyo sa siopaw? Pag kumakain kayo sa 7-Eleven, mapula-pula. May ganong kulay. So, ito naman ay optional. Again, kung ayaw nyo, huwag nyo lagyan. Pero, kung gusto nyo masaya, yung kulay ng inyong asado, lagyan ninyo. Pwede naman ang aswete na lang. Kung ayaw nyo ng ketchup. Pero hindi naman siya totally talagang pulang-pula. Sakto lang. Para lang hindi maputla yung ating chicken. Then, titikman natin yan para malaman kung approve na ba yung lasa o kailangan pang dagdagan ng panimpla. So, maglalagay lang ako ng konting patis. Konti lang. Mga 1 tablespoon lang. Yan. At pampalapot natin, slurry. Yan. So, ito po ay cornstarch. Tinunaw ko sa tubig. Then, lagay na natin. At sabay kagad na haluin. Kasi luto naman na to. Then, habang inahalo nyo yan, may kita ninyo na yan po ay kikintab. Magsashiny yung kanyang pinakasarsa at lalapot. So, kapag lumapot na at nakita nyo wala ng puti-puti, nakita nyo naman yan eh. So, meaning yan po ay luto na. So, hindi natin to kailangan lutuin ng matagal kasi luto naman na yung manok. Yan. So, kutsahin ko lang, laksan ko lang ng apoy para mas maganda yung pagkakamix. Then, durog-durogin pa natin yung chicken. So, naglalagay tayo ng slurry para po, kapag pinalaman natin to sa siopaw, hindi siya yung dudulas yung pinakasarsa niya. Kasi yan po ay lalapot. Parang nagbubuo-buo. Then, kapag in-steam natin, lalabnaw ulit yung kanyang sarsa. So, magandang tignan. So, kahit walang sauce yung ating siopaw, no need na. So, ayan, okay na to. Patayin ko na yung kalan. Then, papalamigin na natin to.
So, dito na natin palamigin. Tapos, gawa na tayo ng ating siapaw dough. Ngayon, para naman sa ating siapaw dough, meron tayo ritong all-purpose flour. So, bali ito ay hahaluan natin ng cake flour. So, ilalagay ko dyan sa screen yung mga kompletong sangkap para nakukuha ninyo. So, ito yung ating cake flour, all-purpose flour. So, dalawang klase ng harina yung gamit natin. Pero kung wala kayong cake flour, pwede naman ang all-purpose flour. Then, maglalagay tayo ng asin. Tapos, meron tayong baking powder. At bago natin to haluin, set aside muna natin ha. So, dito sa pinaglagyan ng ating cake flour, meron tayong instant yeast. So, paano ba malalaman kung active pa yung instant yeast natin? Kasi marami nagtatanong. Minsan, di daw umaalsa yung kanilang bread or yung kanilang mga niluluto. So, ganyan gagawin natin. Maglalagay tayo ng tubig. So, itong tubig na to, ito yung ilalagay natin dun sa ating dough siopaw. So, magbabawas lang tayo ng konti paalsa dito sa ating yeast. So, yan. So, magtira lang tayo ng tubig dun sa ating pang-dough. Tapos, eto, maglalagay din tayo ng konting sugar. Etong sugar gagamitin din natin dun. So, maglalagay lang tayo ng konti para mas ma-activate, then haluin. Excuse me. So, ganyan. Pag nahalo natin, hayaan lang natin yan ng mga ilang minuto, makikita nyo yan po ay aalsa. So, kapag yan ay bumubula, umaalsa, meaning active pa yung inyong yeast na gamit. Pero kapag yan ay hindi umalsa, huwag nyo nang gagamitin kasi masasayang lang. Hindi aalsa yung inyong tinapay. Kahit naabutin pa yan ng maghapon kinabukasan. Okay? So, iset aside muna natin to. Ngayon, balik na tayo dun sa ating harina. So, paghalu-haluin lang po natin yung mga sangkap na aking nabanggit. Pero, kung meron kayong gamit na instant yeast, kahit na hindi nyo na po kailangan i-bloom dun sa tubig na ginawa natin kanina. So, pinapakita ko lang din po kasi yon kasi maraming mga nagtatanong, bakit di daw umalsa? Minsan kasi, dahilan na bakit di umalsa yung kanilang bread, ay dahil sa yung kanilang nabiling yeast ay luma na o sumingaw na. Kaya kailangan po kapag meron kayong gano'n na nabuksan na, ibalot nyo po ulit na hindi siya sisingaw, ilagay sa inyong ref. Sa chiller, pwedeng-pwede. So, ilagay na natin yung natira nating white sugar. Then, meron tayo ritong ito yung shortening. Yan, vegetable shortening to mga manay ha. So, ilagay din natin dyan. Pagsasama-samahin na natin. So, mix lang natin. At yung tubig. Then, yung ating yeast na sinet aside kanina, mabilis lang po yan mag-bloom lalo na kapag bagong-bago. So, yan, nakita ninyo? Di ba nag-bubble siya? Bumubula-bula. Ibig sabihin, yan po ay active pa. So, pwede na natin yan dito ihalo. Ihalo natin hanggang sa ma-absorb ng ating harina. Then, gamit ang ating kamay, tayo ay magmamasa. So, hindi naman to magiging elastic mga manay ha, na gaya ng normal na tinapay na ginagawa ko. Kasi naglagay tayo dito ng cake flour. So, ito ay para lang pong magiging clay. So, hindi siya magiging elastic. Hahaluin natin ng maigi. Kung meron kayong stand mixer, mas mainam, yun ang gamitin ninyo para hindi kayo mahirapan maghalo. So, mamasahin lang natin ng ganyan. Huwag kayong mag-alala, hindi nyo kailangan dito maging yung parang master na master sa paghahalo. Basta ma-mix lang natin na maigi, kuminis lang to ng maayos, okay na yon. Mix lang natin ang maigi na merong kasamang galit.
So, halu-haluin lang talaga. Hanggang sa, yan pong mga nasa gilid na yan, na harina, malilinis natin yan. So, kailangan masama yan. Then, kapag nalinis nyo na, o, diba, nalinis talaga. So, dito, pwede natin yan, piga-pigain ng paganyan. So, ginagawa natin to para po talagang halong-halo yung mga sangkap na nilagay natin. Yan. So, basta mapakinis lang natin siya ng maayos. Ganyan. Pero hindi naman totally kailangan nga na elastic ha. So, mamaya maghanap kayo ng elastic. Hindi magiging elastic to kasi naglagay tayo ng cake flour. So, kapag okay na, so, pwede na natin tong ikat sa nais nating laki at timbang para makapagpalaman na tayo ng ating chicken. So, ikat lang natin. Then, titimbangin natin yan para pare-pares yung laki ng siopaw natin, lalo na kung pambenta nyo. Sukatin ng timbangan. Kahit mga 50 grams pwede na. Malaki-laki na nga yan eh. Yan, 51 yan. Yan. At pagkatapos natin mag-cut, then magtimbang. So, dito meron akong naka-ready na parchment paper. So, ito yung pagpapatungan ng ating siopaw. Ngayon, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng white paper. Pwede rin po ang pangbalot ng pandesal. So, dito, bale, nakagawa tayo ng 17 pieces ng dough ng ating pang siopaw. At naka-ready na rin yung ating chicken asado. So, malamig-lamig na to, pwede na natin tong ipalaman. Gagamit din tayo dito ng rolling pin. Kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng malinis na bote. Basta yung pahaba para maayos ninyong mapapalapad yung inyong dough. So, ang gagawin lang natin, napakadali lang. Bale, i-flat lang natin sa isang malinis na mesa. Tapos, yung pinakagilid lang yung inyong baba natin. Pero bago pala yan, meron akong itlog na hilaga. Isasama ko sa pagpapalaman. Platin lang natin ng ganyan. Kapag okay na, ayan. So, maglalagay na tayo ng ating palaman. So, kailangan yung sakto lang din po para maisasara nyo. Then, maglalagay tayo ng 1/4 na nilagang itlog. Pwede rin ang nilagang itlog na maalat. Pwede rin po yun. Tapos, ganyan lang. So, dito, hindi na natin kailangan pahirapan sarili natin kasi pataob natin to i-steam para dun sa mga hirap maglak ng kanilang siopaw. So, ganyan. Ayan. Then, kukunin natin yung ating pansapin. Tapos, ganyan yung kanyang magiging tsura. So, ganun lang po kadali. Tapos, gawa ulit tayo. Gawa ulit tayo ng isa. Latin natin yung palibot. Tapos, maglalagay tayo ng chicken. Then, itlog. Tapos, banatan po natin.
kuha ng pangsapin. Tapos ganyan. So, ulit-ulitin nyo lang yung ginagawa ko para hindi kayo magkamali. Then, pakita ko naman sa inyo kapag sa ibabaw tayo maglalak na. Kung gusto nyo, yung ibabaw yung yung pinakabuhol ang nakaibabaw. Gulo ko, no? So, ang gagawin natin, basta kailangan yung pinakagitna ay inyong kakapalan para hindi siya yung mabubutas. Then, maglalagay kayo ng itlog. Kahit dagdagan niya pa yun ng konting palaman. Basta, yung hindi siya yung tawag dito, lalabas. So, ganyan yung gagawin ninyo. Ikot nyo lang. So, pag naikot nyo na, paikutin nyo rin yung inyong daliri hanggang sa maglak yung pinaka dulo niya. Yan. So, mayroon na kayong siopaw. Pag gusto nyo na nakatihaya. Tapos po kayo ng inyong patungan. So, ganyan lang po. Bali ngayon, tapos na tayong maglagay ng palaman sa ating siopaw. So, yung iba, tinakpan ko po ng malinis na towel. Ayan. Tinakpan ko para hindi naman siya mag-dry. Then, gayon din to. Ipahinga lang natin kahit mga 10 minutes lang. Tapos, diretso na natin to isasalang sa ating steamer. Then, after 10 minutes, so hindi naman to totally aalsa kapag pinahinga ninyo eh. So, parang yung 10 minutes is nag-rest lang tayo dahil dire-diretso yung gawa natin. So, eto, pwede na nating isalang sa ating kumukulong steamer na may tubig, syempre. Bali dito, yung aking takip, nilagyan ko na ng tela para naman sa mga magsasabi na ba't hindi ako naglalagay ng tela. So, lagyan na natin. Ayan, kulong-kulong na yung tubig natin. So, isa lang na natin ang ating siopaw. At dapat layo-layo yung inyong siopaw ha. Para po, pag yan po ay umalsa, hindi po magdikit-dikit. So, i-steam lang natin to ng at least 10 minutes lamang po. So, 10 minutes sa malakas na apoy at dapat ganyan. Hiwa-hiwalay sila dahil mamaya aalsa yan. Ngayon, i-check na natin after 10 minutes. Wow, napakaganda ng pagkakaalsa ng ating chicken asado siopaw. So, pwede na natin tong tanggalin dito sa ating steamer para makapag-steam tayo ng iba pa nating siopaw. So, kita nyo naman, oh, umalsa na siya. So, tanggalin na natin dahan-dahan dahil baka tayo ay mapaso. At eto na nga po ang ating homemade chicken asado siopaw na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. Ayan, pakita ko sa inyo ng malapitan, oh. Wow! Pwedeng-pwedeng pang merienda, pang baon, at pwedeng-pwede nyo ipambenta kahit nasa bahay lang kayo. Pwede nyo yan i-online. At dahil nga gusto ko ng tikman, at nandito kasama ko yung aking bunso na gusto niya talagang kumain. Isa to sa pwede natin i-stock, ilagay lang natin sa freezer or sa ating ref. Then, steam lang natin or i-microwave lang natin pag gusto na natin kainin. Siyempre, papakita ko sa inyo ng malapitan para makita nyo kung ano yung outcome ng ating na-steam na chicken asado siopaw. So, ayan, malapitan na natin na ipinapakita sa inyo yung ating siopaw. Ayan yung pag nilalak natin sa ibabaw. Tapos, ganito naman siya kakinis kapag naka-taob. Sana all makinis. At napakaputi. Siyempre, hiwain natin yan sa pinaka gitna or ayan, para makita ninyo. Wow! Mausok-usok pa.
At talaga namang napakalambot ng ating dough, ng ating bread. At ang puti. So, pwede nyo talaga itong pambenta mga manay. Tsaka, kapag gumawa kayo nito, pwede nyo i-stock. Yan, oh. Napakalambot. Hindi siya yung ampaw na kapag pinisel mo, mahangin. Ito, saktong-sakto na siksik, malambot, at talaga namang malinamnam. Kahit walang sauce, panalo. Malamig na soft drinks or kape, bagay na bagay dito. Sarap. Ito yung siopaw na magugustuhan mo kasi siksik yung ating tinapay. Hindi siya na-overproofing o yung sobrang alsa. Kaya kailangan tandaan, wag nyo pong i-steam ng matagal. Kasi kapag matagal ang steaming, sisip-sip na po yan ng liquid mula sa steamer natin. Tapos magiging lata, matigas, at magkukulubot na po yung ating siopaw. So dapat ganito lang kakinis. Ayan. Kaya mga manay, muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Subukan nyo na po ang ating homemade chicken asado siopaw na pwede nyong pagkakitaan. Hindi lang basta chicken ang pwede nyong ipalaman dito Pwede rin po ang mga sausage, pwede rin ang ham and cheese, or kung anong gusto nyong ipalaman na tingin nyo, pasok sa panlasa ninyo. Kaya naman, magkita-kita po ulit tayo sa susunod at abangan ng mga recipe na pwede nyong pagkakitaan at talagang makakakuha kayo ng mga dagdag idea para sa inyong pangnegosyo. So, ayan, magme-merienda na po kami. Paalam!